Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. I'm sorry kung wala ako dito nang mamatay si Ma'am. Ani ko naman kay Tito Jerome. Siya ang kapatid ng aking ina. Ang tinutukoy kong Ma'am ay ang asawa niya. Siya at ang kanyang asawa ang nagpalaki sa akin at itinuring akong bilang anak. Dahil wala naman silang anak. Namatay ang kanyang asawa nung halos 4 na taon na nawala ako. Dahil busy ako sa panunuyo kina Maureen at Isabela. Kaya hindi agad ako nakabalik dito sa New York. Naiintindihan ko. Saan ka ba galing? Walang nakakaalam kung nasaan ka. Hinahanap ka namin. It's a long story, Dad. I hope you all right, son. Aniya sa kaniya tinapik ang aking balikat. Sa totoo lang, he's not okay right now. Masakit pa rin sa kanya ang pagpili ni Maureen kay Gio. Nasaktan man siya, pero naiintindihan niya ito. Si Gio pa rin ang asawa nito, at may sakit ang lalaki. Masakit isipin na mukhang laging hindi aayon sa kanila ni Maureen ang tadhana. Hindi nga siguro sila ang para sa isa't isa. Wala namang kasalanan sa kanya si Maureen. Siya ang naging dahilan, kaya gumulo ang buhay nito. Bumalik siya sa New York dahil gusto niyang makalimot at para sa isang napakahalagang bagay. Well, napag-alaman kong okay na ang ownership ng kumpanya mo at nabawi mo na rin ang iba mo pang ari-arian. He's not really interested over the company that my mother left for me, kaya siguro wala siyang nagawa nung may ibang umangkin dito at may sarili siyang negosyo. Oo, Dad. I already introduced myself to them. Ang tunay kong ama, pati na ang mga kapatid ko. At sila ang tumulong sa akin para mabawi ang kumpanya ko. Pati na yung iba. Masaya ako habang sinasabi ito sa kanya. Napangiti naman siya. Masaya ako para sa iyo, anak. How about your little sister, Angela? Nahanap mo na ba siya? Hindi ko pa nahanap ang kapatid ko pero malapit na. Naikwento ko sa kanya ang paghanap ko kay Angela. At sa malapit ko na itong mahanap. Maya-maya lang dumating ang abogado ng aming pamilya. Pinatawag ko ito para sa isang napakahalagang bagay. Kasama ko ngayon si Attorney Fernandez sa conference room ng mansyon ng aking pamilya. This is the last will of testament that you asked to me. Signature mo na lang ang kulang. Ani sa akin ni Attorney Fernandez. Binasa ko muna ito. Tulad ng hiling ko nakasaad nga sa will and testament na halos lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa nag-iisa kong anak na si Isabela pag nasa tamang gulang na ito. Ang iba naman ay mapupunta sa kapatid kong si Angela. Pagkatapos basahin ang dokumento ay agad ko naman itong pinirmahan. How about that other one? May ibinigay pa sa akin na isa pang dokumento. Binasa ko ito saka ako napangiti. Salamat. Hindi na din nagtagal ang abogado at umalis na din ito pagkatapos naming mag-usap. Makalipas ang ilang araw. This is insane. Bilang doktor mo, hindi ako papayag dito. Alam mo kung gaano ka-risky ang operasyon na gagawin ko sa'yo. Tapos gusto mo pang gawin ang bagay na ito? Halata naman sa boses ni Connor ang galit. Panganay na anak ng mga Saavedra triplets at isa siyang neurosurgeon. Si Grayson naman ay nasa gitna at ang isa naman ay professor, habang si Garrett naman ay bunso ay ang nagmamanage ng kanilang organization.
Nasa New York ako ngayon para sa isang operasyon na isasagawa sa akin dahil nandito ang malaking hospital na pagmamay-ari ng mga Saavedra. Ang totoo, mula nang ikinasal si Connor, 2 taon na ang nakakalipas, mas pinili niyang manirahan dito sa New York para sa kaligtasan ng kanyang asawa at anak. Si Connor ay ang surgeon na magpe-perform ng aking operasyon. Nakapagdesisyon na ako, Connor. 4 na taon ang hinintay para sa operasyon na to, Alfred. Alam mo kung gaano ito kakomplikado. At sinisigurado ko sa iyo na magtatagumpay ako. At gagawin ko ang lahat para maisalba kita. Pero itong desisyon mo ngayon, na gusto mong i-donate ang bone marrow mo sa asawa ni Maureen, alam mong pwede mong ikamatay ito. Hindi kakayanin ng katawan mo ang sunod-sunod na operasyon. Ang operasyon na gagawin niya sa akin ay ang pagtanggal. Sa balang hanggang ngayon ay nasa utak ko pa rin. Ito ang dahilan sa pagkakoma ko at amnesia ko noon. Hindi ito natanggal agad dahil hinihintay pa na maging handa ang aking katawan. Medyo malalim kasi ang pagkakabaon nito at kailangan na rin itong matanggal sa ngayon. Kailangan gawin ko ito, Connor. Sana maintindihan mo ako. May dahilan kung bakit perfect match ako kay Gio. Hindi lang ito para kay Maureen. Para na rin ito kay Isabela. Masasaktan ang anak ko kapag nawala ang kinikilala niyang ama. Bilang ama na tulad ko, gagawin ko din naman siguro ang makakabuti para sa anak ko. Wala naman sigurong ibang magpapasaya sa iyo bilang ama, kundi ang malaman na sasaya ang anak mo sa gagawin mo. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha kaya napatitig siya sa akin. Bakit ba ginagawa mo ito? Bakit mo ba gustong ilagay sa peligro ang buhay mo? Lagi ka na naghuhukay ng sarili mong hukay. Paano sa pagkakataong ito? Kung tuluyan ka ng lamunin ng lupa. Hindi mo gusto na lamunin ako ng lupa, hindi ba? Mula pa noon, lagi nang hinihiling ng kapalaran na gawin ko ito. Lagi naman akong nakakasurvive. If I won't survive now, at least, naiwan kong masaya si Maureen at Isabela. Please, do my last wish. As a friend, I already signed a waiver. Pagkatapos ng operasyon ko dito, gumawa ka ng paraan para mailipat ako sa kung saan nakakonfine si Gio, and make sure na masagawa agad ang bone marrow transplant sa kanya. Nanatiling nakatitig sa akin si Connor. Saka siya napalanghap ng hangin at napailing. Pero alam ko naman na gagawin niya ang hinihiling ko. Sadyang hindi lang siya makapaniwala sa narinig. Samantala, kasama naman ngayon ni Danaya si Isabela. Hiniling kasi sa kanya ni Maureen na kung pwede dalhin ang anak niya sa pagbisita niya kay Gio. Ngayon lang ito makakabisita sa ama dahil ngayon palang pumayag ang doktor na makabisita ang anak. Magkatabi silang nakaupo ni Isabela sa passenger seat ng sasakyan. May usapan sana sila ni Axel na samahan niya para bisitahin ang kanyang kaibigan. Pero nagkaroon ng isang mahalagang meeting ang kanyang asawa, kaya pinasundo na lang siya ng driver at susunod na lang ito sa ospital. Ninang, alam niyo po ba kung nasaan si Ninong Alfred? Nasa ibang bansa siya. Bakit? Kasi hindi niya na ako binibisita. Sabi niya, lagi daw niya akong pupuntahan. Ano pong ginagawa niya sa ibang bansa, Ninang? May work siya doon. Huwag ka mag-alala. Babalik din siya dito. At bibisitahin ka din niya. Miss mo na ba siya? Nakangiti niyang tanong. Naging malapit yata si Alfred kay Isabela. Hindi na siya nagtataka. Sadyang mahilig sa bata noon pa si Alfred. Opo, miss ko na po siya, Ninang. Napasimangot ito. Ninang, bakit dalawa po ang daddy ko? May daddy Gio ako tapos si daddy Alfred. Daddy ko din siya. Ganun talaga si Ninong Alfred mo. Gusto niyang tinatawag siyang daddy. Sina Kuya Gio at Jared ay daddy din ang tawag sa kanya. Totoo ito. Kaya hanggang ngayon, lagi pa rin nagbabangayan sina Axel at Alfred dahil sa dalawa. Ninang,
Pumunta kami doon sa may dagat kasama si Mami, si Ninong Alfred, si Yaya, at si Ate Akiya. Tapos nakilala ko doon si Ate Giana at si Kuya Arwin. Then may lola din po ako. Maganda doon ang lugar. Tapos si Ninong Alfred, lagi akong kinikis dito. Anito sabay turo nito sa pisngi. Si Mami naman ay kinikis niya dito. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa lips ang tinuro nito. Bakit niya kinikis si Mami? Gusto niya ba maging anak din si Mami? Napaawang naman ang labi niya. Bago pa siya makapag-isip na isasagot sa bata ay pabiglang inihinto ng driver ang kotse. Manong, bakit po? Bago pa makasagot ang driver ay isang putok ang narinig niya at nakita niya ang driver na duguan. Tapos may bumukas bigla sa pintuan ng kotse sa bungad nila ni Isabela. Mabilis niyang niyakap ang bata. Sino kayo? Matapang niyang tanong sa mga armadong lalaki na nasa harapan niya ngayon. Natatakot siya sa mga ito pero nilakasan pa rin niya ang kanyang loob. Tingnan mo nga naman. Hitting with 2 birds at 1 stone. The sister and the daughter. Nakangising sabi ng isang lalaki na may takip ang isang bahagi ng mukha nito. Back to Alfred. Ang araw na magdesisyon sa aking magiging kapalaran. Handa na ang lahat. Ilang araw na rin akong nakakonfine sa hospital para sa paghahanda sa aking operasyon. Maya-maya lang ay patutulugin na ako. At kahit ipinangako ni Connor sa akin ang kaligtasan ko, ang Panginoon pa rin ang nakakaalam kung magigising pa ba ako. Nag-uusap muna kami ni Connor nang tumawag sa kanya ang kapatid na si Grayson. Kinakabahan ako nang napatingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Pero imbes na sabihin sa akin ang gusto niyang sabihin, ay mas pinili niyang magpaalam sa akin at lihim na kausapin si Grayson. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili at lihim ko siyang sinundan. At kahit hindi man masyadong malinaw, alam kong may hindi magandang nangyayari sa anak ko. Sabihin mo sa akin, ano nangyayari? Agad niyang tanong kay Connor. Nang tinapos nito ang tawag. Relax. Huwag mo nang alalahanin yon. Sina Grayson at Garrett na ang bahala roon. Pati na rin ang mga de la Cuesta. Mag-relax ka para sa operasyon mo. Paggising mo, nandyan na si Isabela. Pangako ko yan sa'yo. Mas nagalit ako kaya hindi ko napigilan at kiniwalyuhan ko siya. Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyayari sa anak ko. Anak ko yon. Karapatan kong malaman kung ano nangyayari sa anak ko. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Binitawan ko din naman siya kaagad. Napabuntong hininga muna siya bago niya sinabi sa akin ang nangyayari. Pagkatapos niyang sabihin sa akin ang nangyari, mabilis ang ginawa kong kilos. Bumalik ako sa kwarto at nagbihis ako. Saan ka pupunta? Mamaya lang patutulugin ka na. Aalis ako. Ililigtas ko ang anak ko. Pati na rin si Denaya. Papatayin ko muna sila lahat bago ako mamatay. Alfred, huwag mo akong pipigilan. Anak ko yon at obligasyon kong iligtas ang anak ko. Anong gagawin mo kung nasa panganib ang anak mo? Alam kong naiintindihan mo ako dahil may anak ka rin. Is she okay? Nag-aalalang tanong ko kay Kia. Pinuntahan ko si Maureen dito sa ospital. Ayon sa akin ng kanyang ama, hanggang ngayon hindi pa rin ito makausap na maayos. Nasushock pa rin ito dahil sa pagkakadukot kay Isabela. She is still in shock. Ikaw na lang kaya ang kakausap sa kanya. Si Kia. Tila siya napatulala tapos iiyak na naman. Pumasok ako sa kwarto kung nasaan si Maureen. Nakaupo siya sa kama at nakitingin siya sa kawalan. At sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha niya. Napakasakit na makita siyang ganito. Napatingin siya sa akin. Humakbang ako papalapit sa kanya at umupo sa kama, paharap sa kanya. Maureen, tanging nasambit ko habang hinahaplos ang pisngi ng babaeng mahal ko. Alfred, mas lumakas ang pagtulo ng mga luha niya. Ang anak natin. Kinuha nila ang anak natin. Huwag ka mag-alala. Ililigtas ko si Isabela. Walang masamang mangyayari sa kanya. Pinunasan ko ang kanyang mga mata. Bakit ba nila ginagawa ito sa atin? Sino pa sila? I'm sorry, baby.
Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko gustong madamay kayo. Hindi ko alam kung sino ang may kagagawa nito at kung ano ang kanyang motibo. Sa pagkakaalam ko, patay na sina Raymark at Dario. Iyon ang sinabi sa akin ng mga Saavedra. Tulong-luha na nakatitig siya sa akin. Natatakot ako, Alfred. Kailangan mong maging malakas. Pangako sa'yo. Sa pagbabalik ko, kasama ko na ang anak natin. Niyakap ko siya. Parang kay tagal na panahon mula nang huli ko siyang niyakap. Hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya. Baka ito na ang huling pagkakataon na mayakap ko siya. Magtiwala ka sa akin, Maureen. Ayokong iwan si Maureen pero kailangan. Bawat minuto na lumilipas ay mas lalong nanganganib ang buhay ng anak ko. Kailangan ko ng kumilos at makagawa ng isang konkretong plano. At sa Saavedra's hideout, ano nangyayari ngayon? Hindi ito kagagawa ni Dario at Raymark. Patay na si Dario nung ilinigtas ka namin. Ako mismo ang nakapatay kay Raymark nung iniligtas namin si Nathan mula sa mga kamay nito. Si Garrett ang bunso sa Saavedra triplets, ang siyang pinakamapanganib sa tatlo. Hindi si Dario ang mastermind sa nangyari sa iyo. Meron pa at hindi natin siya kilala. Whoever it is, wala akong pakialam. Basta ililigtas ko ang asawa ko at sisiguraduhin lang niya na hindi niya ginalaw kahit dulo ng daliri ng asawa ko dahil papatayin ko siya. Mariing wika naman ni Axel. Tulad ko halata sa hitsura niya ang handa siyang sumuong sa kahit na anong laban. Kahit giyera pa ang pupuntahan namin. Relax bro. Kailangan natin ng isang plano. Wika naman ni Nicolo. Kasama ko ngayon ang mga kapatid sa ama. Ang Saavedra triplets, pati na ang ilang mga pulis at mga secret agent na sina Darren at Erwin, pati na rin ang PI na si Harold. Yung may lead na sa kung saan ang kapatid mo na si Angela. Namatay nung isang araw, may pumatay dito. Wika naman ni Harold. We don't know if konektado ba ito. Maaari pero, napatingin naman si Garrett kay Axel. Axel, di ba yung ama ng asawa mo ay isang sundalo? Oo. Bakit? May kinalaman ba siya dito? Matagal nang patay ang ama ng asawa ko. Her father is one of those 10 members of the Special Force who is saving 10 children from age 2 to 12 years from Mr. Shen. Ang modus ni Mr. Shen na ito ay child and human trafficking. Lahat ng bata ay naibalik sa kanilang mga magulang maliban lamang sa isa, si Angela, ang kapatid ni Alfred. You have a sister? Yes. Not a biological pero mahal na mahal ko si Angela. Matagal ko na siyang hinahanap. Teka, ano ba ang kinalaman dito ng asawa ko? Si Danaya na asawa mo ay maaaring si Angela. May iniwan na note yung kumidnap sa dalawa. Ayon dito, completing task at one with a single action. I hit 2 birds at 1 stone. May nais sabihin ang note na iniwan niya. Nagkatinginan kami ni Axel. Mabilis kaming gumawa ng isang plano. Pagkatapos namin pinag-usapan ang magiging plano namin, sabay kaming umalis ni Axel sa lugar. Alam kong pareho lang ang iniisip namin dalawa. Gusto din niyang iligtas ang kanyang asawa. Ganun din ako. Gustong-gusto ko nang puntahan ang kalaban at iligtas ang aking anak, pati na rin si Danaya. Mahalaga sa akin si Danaya. Siya man, si Angela o hindi. May inabot sa akin ang aking kapatid na isang maliit na parang pictures. Ano to? Larawan niya ni Danaya noong 2 to 3 years old pa lang siya. Kinuha ko yan sa photo album noon. Pagkatapos ng unang kasal namin, nung humarap ako sa daddy niya, dalang-dala ko yan mula noon hanggang ngayon. Pangarap ko kasi na magkaroon kami ng anak na babae nung pagkatapos ng kasal namin. Pero puro lalaking ibinigay sa amin. Masaya naman ako. Nandiyan naman si Janela na prinsesa namin. Gusto ko lang malaman kung ang asawa ko ba ang kapatid na hinahanap mo. Kinuha ko naman ang iniabot niya sa akin saka ko ito tiningnan at tinitigan. Kalauna na patulo ang luha ko.
sapagkat hindi ako maaari magkamali. Si Angela nga ang batang nasa larawan. Kailanman hindi nawala sa isip ko ang inosenteng mukha ng pinakamamahal kong kapatid. Si Danaya at si Angela ay iisa lang. Kaya pala unang kita ko pa lang kay Danaya ay gusto ko na siyang alagaan at protektahan. Alam kong ibang pagmamahal ang nadarama ko para sa kanya. Iyon pala ay ang pagmamahal ng isang kuya sa kanyang kapatid na babae. Kaya pala naaalala ko si Angela kay Danaya dahil siya pala talaga ang kapatid na matagal ko nang hinahanap. Pinunasan ko ang luha ko. Iligtas na natin ang mga mahal natin. Pupuntahan na natin sila. Napatingin naman ako sa kanya. Meron tracking device ang cellphone ni Danaya. Sekreto ko iyong nilagyan para alam ko kung nasaan ang asawa ko. But I can only trace her if naka-own ang cellphone niya. May na-trace ako sa isang lugar siguro. May nag-own sa cellphone niya. I don't know if it is the exact place where my wife and your daughter is. But at least, it can give us a hint. Tama naman si Axel. Kailangan natin ang tulong ni Darren. Expert yun. Wala kaming sinayang na oras ni Axel. Agad kaming nagpatulong kay Darren. Nakatingin si Darren sa monitor ng kanyang laptop habang nakakonekta naman ito sa cellphone ni Axel. Hindi na ngayon na-trace ang cellphone ni Axel si Danaya, pero nakarecord naman lahat ng lugar na maaaring malapit sa kung saan at kung nasaan ngayon ang mga mahal namin sa buhay. May isang inabandonang building sa left side. Ito ang mga makikita sa lugar. May malapit na nightclub, may flower shop, at isang massage parlor. Pero the exact place where the location is ay sa isang private port. Sa tingin ko, kung tama ang lokasyong ito, nasa isang ship sila. Private port? Kaya mo bang matrace ang owner ng port na yan? I need some time. Dahil baka private ang profile ng lugar at kailangan ko pang pasukin ang iba't ibang government at private website. May iba't ibang pinindot nga si Darren at iba't ibang binuksan na website. This is illegal. Maaari tayong makulong nito. Makukulong ka ba? If they can trace me. Na malaking imposible. Nakangising sabi nito. Mas takot ako sa asawa ko pag nalaman niyang ginawa ko pa rin ang bagay na to hanggang sa ngayon. Takot din pala sa asawa ito. Lahat sila ay takot sa mga asawa. Pati na nga si Connor na isang sa Avedra na kinatatakutan pero takot na takot sa asawa. Bakit nga ba nakakatakot ang mga asawa? I'm done. Napatingin kami ni Axel sa monitor. Ang nagmamay-ari ng mahiwagang port na yan, kung saan pinagdududahan na daungan ng mga illegal na transaksyon ay siya. Napasambit ako. Habang napatingin naman sa akin si Axel. Samantala, sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa amin? Tanong ni Danaya sa lalaki na nakamaskara ang kalahati ng mukha nito. Nasa isang silid sila na sa tingin niya ay isang inabandonang silid at alam niyang isang barko ang kinalalagyan nila ngayon. Base na rin sa mga bintana nito. Mabuti na lang at tumahan na rin sa kakaiyak si Isabela. Yakap niya ngayon ang bata para maibsan ang takot na nadarama niya. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Nandiyan ka lang pala, Angela. Ang tagal ka naming hinahanap. Pati nga kuya mo, hindi ka mahanap-hanap. Tapos kasama ka lang pala niya. Tadhana nga naman. Hindi Angela ang pangalan ko. Alam ko, ang galing talaga ng tatay-tatayon mo, no? Siniguro talaga niya na walang makakahanap sa'yo. Ang ganda pala ng buhay mo. Bilyonaryo na nga ang kuya mo, pati asawa mo. Mukhang mapapakinabangan kita na mabuti. Pati na yan. Lalong-lalo na yang kasama mong bata. Huwag niyong idamay dito ang bata. Kung may problema kayo sa akin, ako na lang, pabayaan niyo si Isabela. Matapang niyang sabi. Kung hahayaan niya ang takot niya na siyang mananaig, mas lalo lamang matatakot si Isabela. Gusto niyang iparamdam sa bata na kaya niya itong protektahan. Matapang ka rin pala katulad ng kuya mo. Nakatawang sabi naman ng lalaki. Well, bago ko sabihin sa'yo ang kailangan ko,
May kwento muna ako sa'yo, baka sakaling maalala mo. May 2 bata, babae at lalaki. Mahal na mahal ang isa't isa. Ipinangako ng lalaki na walang mananakit sa kapatid niyang babae. Pero isang araw, may mga lalaking pumasok sa kanilang tirahan. Pinatay yung nanay nila at dinukot silang 2. Iyak nang iyak ang batang babae nung inalayo siya ng kanyang kuya. Yung kuya niya, lumaki na walang ibang hangad, kundi ang mahanap ang kanyang kapatid. Ginawa niya ang lahat para sa kapatid niyang nasa harapan na pala niya. Tumigil ka! Hindi ako ang Angela na hinahanap mo. Napalakas ang kanyang boses. Tila sumasakit ang kanyang ulo sa sinasabi nito. Naalala niya ang panaginip niya na halos 1 buwan na ang gumugulo sa kanya. Alalahanin mo, Angela. 2 taong ka lang nun, kaya hindi mo siguro maalala, pero wala ka bang naaalala na isang sunog? Wala ka bang naaalala na may tinatawag kang kuya? Bumitaw muna siya kay Isabela. Biglang sumakit ang ulo niya. Tumigil ka na! Pagpapatigil naman niya dito. Sumasakit ang ulo niya. Bad ka talaga! Pupunta dito ang Ninong Alfred ko. Ililigtas niya kami ni Ninang. Sabi ng Ninong Alfred, walang mananakit sa akin pag nandito siya. Lagot ka sa kanya. Gusto ko ang batang ito. Manang-mana sa katapangan sa ama. Bata, hindi mo ninong si Alfred. Siya yung daddy mo. Kasi yung mami mo, 2 ang lalaki niya. 2 lalaki ang gusto niya. Nilalandi ng mami mo si Alfred, pati na yung daddy Gio mo, na malapit ng kunin ni Lord. Kawawa ka naman. Mamamatay na yung 2 mong daddy, tapos mababaliw pa yung mami mo. Nakatawang sabi nito. Mabilis niyang tinakpan ang tainga naman ni Isabela para hindi marinig nito ang lahat ng sinasabi ng walang hiya na nasa kanyang harapan. Ninang, ano pong ibig niyang sabihin? Huwag ka makikinig sa kanya. Niyakap niya muli si Isabela. Saka siya humarap muli sa kampo ng demonyo. Sino ka ba talaga? At ano ang kailangan mo sa akin? Sino ako? Kilala mo ako. Unti-unti nitong hinubad ang suot nitong maskara. Ikaw? Laking mata niyang sambit. Ngumisi pa ito. Pero bakit? Anong kasalanan sa iyo ng pamangkin mo? Ang kasalanan niya ay isinilang siya.